Hello mga kausapang pantahanan and welcome to our series of holiday season episodes. At kahapon ay narinig natin ang ating about managing stress during the holiday season, which is very, very important. Importante talaga yan para ang ating mga beauty pa rin, hindi masyadong nangangaral. At tayo ay fresh tingnan, Mami. Kahit tayo medyo busy. Ayan. So, Mami, kamusta na naman ang araw mo ngayon? Kamusta ang holiday season mo? Kasi, di ba, malapit na ang Pasko. So, kamusta naman ang mga preparations mo? Actually, kaming family, nag-umpisa na kami mag-get together kasi nga uuwi kami ng probinsya. At syempre na ipamigay ko na yung aking mga hinandang regalo. At ang nakakatuwa, Mami Fem, hindi ako na-stress sa gift wrapping ngayon. Kasi yung aking mga nabiling pang regalo ay ready na for pamimigay. Lalagyan ko na lang ng ribbon. So, nabawasan na aking stress. And of course, in terms of food preparation, hindi na ako naghanda na masyadong marami kasi vegetables and fish lang ang aking hinanda. The rest sa aking mga anak na. And of course, mga di mabuti naman. At, yes. Yan na ngayon ang uso. Address yung healthy diet sa family mo, no? Despite of the many temptations na kumain kung ano-ano. O tama naman yun kasi tip natin, di ba? Kahapon. Of course, although may mga kakanin na hindi humaiwasan, 1 spoon lang. Just to satisfy the cravings. Hindi katulad ng dati noon, Mami Fem, na isang platito. Ngayon, isang kutsara na lang. Para lang medyo yung akin namang katawan na hindi naman ma-deprive. Tama yun. Control. Yan ang magiging topic natin next week, no? Bago mag New Year. Kasi, ano ba naman yung mga portion control na tinatawag pagdating sa handaan? Yan. Magandang topic yan. At baka meron tayong isang registered nutritionist dietitian na magiging speaker or resource person. Ayan. So, Mami Narlene, ngayong araw naman na ito ay ating pag-uusapan ng isa sa paboritong topic ng ating mga kausapang pantahanan. Actually, isa ito sa mga topic na nag-hit during our National Nutrition Webinar. Kasi ito ay kakaiba, hindi ito laging napag-uusapan. No? Ito yung tinatawag na bento boxes. Ideas to turn your favorite dish into something creative. Mami Narlene, bago ko ibigay sa iyo ang mikropono, nais ko lang bigyan muna ito ng background kung anong ibig sabihin ng bento box bago natin ipakilala sa kanila ang iba't ibang uri at disenyo ng ating mga favorite dish at paano ito ayusin ng maayos sa inyong mga lunch boxes ng ating mga anak o during this holiday season. Kasi Mami, ang bento boxes, ito ay nagmula sa Japan. No? Ito ay hango po sa bansang Hapon na kung saan ang mga nanay doon, Mami, ito, nakakagulat talaga tong informasyon na to na naghalap ko na ito palang dun sa bansang Japan, ang mga nanay dun ay they spend time preparing for their lunch boxes of their children. Ang bento came from the word, of course, bento sa Japan means lunch boxes. At yung mga nanay doon, hindi lang basta nila sinasalpak sa lunchbox. Ito kanin, ulam, hindi. Meron silang way of preparing on how it should be done in a creative way na magiging appealing sa eyes ng kakain. And I think the reason why they have it because they want their children to eat, nagganahan, no? Yung appetite ay mag-increase when they see their lunchbox arranged in a manner na nakakatuwa. I mean, hindi lang siya pang bata. Pwede rin po siya sa mga adults. May adult version. Actually nga, Mami Narlene, next year we will be having an episode on how we can prepare simple bento boxes for
professionals or for mothers na on the go, paano ba yung version na yun? Kasi sa totoo lang, Mami, pag-prepare ng bento box, hindi po siya ganun kadali. Kailangan mo siya ng oras. Yes. A day before nga, ginagawa mo na siya. Pero merong mga tips ang mga gumagawa ng nito na paano siya mapapadali. Ano yung mga tips na yun? So, pag-usapan natin yan sa mga susunod na episode. But for now, we will just concentrate on how we can make it creative. Yan. Ano yung mga palamuti? Ano yung mga tips? So, sisimulan na ni Mami Narlene. Ano ba? Doc Narlene. Actually, Mami Doc Narlene and Mami Doc Fem, because yan naman ang ano natin. Yes, oo. Bagong pangalan for 2024. Ayan. So, Mami, ano ba yung first na i-share mo sa amin? Ang adobo bento box. O, tingnan nyo, napakasimpleng adobo, pero pagkaganda nga at very, very encouraging to eat. Ika nga. Pag ito hinahanda natin sa mga bata, nako, tsak yan, ang kanilang baon ubos, no? So, dito sa ating adobo bento box, ang iba niyan, Mami Fem, pwedeng lagyan ng itlog, no? Pwedeng lagyan ng boiled potato or even sweet potato. Actually, ang bento box natin, depende yan sa creativity ng isang nanay. Paano magiging enticing sa kanilang mga anak para kainin ang adobo na nakalagay sa bento box. Ang adobo ang pinakamadaling lutuin, mga kausapang pantahanan. Mayroong adobong manok at baboy na pinagsama. And of course, dito sa ating drawing, sa ating design, ay mayroong gulay na nilagyan ng cabbage and of course with hard-boiled egg. No? So, napakadali. Yung namang snack supreme bento, ito yung may cheese. Actually, Mami Fem, sa mga bata, dapat hindi na lang itong mga process pero paminsan-minsan we can offer this to our kids, but not every day. So, pwede nyo lagyan dyan ng, mamaya may papakita tayong patties, pwede nating ibahin, no? Ito naman, pwede naman chicken instead of beef. Okay? Pero, again, in moderation, and of course, paminsan-minsan. So, it is in the manner of preparing the food for our kids para sila ma-inspire, maubos ang kanilang baon. Kasi it's very frustrating, Mami Fem, sa isang nanay pag uwi ng bata, yung baonan may laman pa rin at nakikain doon sa classmate at sasabihin, Mama, ang sarap-sarap ng ulam ng classmate ko. So, anong gagawin natin, mga kasama ka makausapan, kundi let us prepare something na ma-inspire silang kumain. So, ganahin ang ating creativity, mga mamis. Yan po. Oo, tama yan, Mami, no? Actually, ang isang comment ko rin dito sa ating na-share ay talagang mamahaling ingredient yun nandito. Kasi ano siya, based siya sa American diet. Pero maraming version yan ng Filipino. No? Marami naman tayong murang keso na rich in calcium. Meron tayong mga murang fruits na masarap din. No? May mga ubas din naman tayo na nun kamahal. At tama ka nun, Mami, no? Kung pwedeng alisin na lang ang mga processed meats katulad nung nandito, okay naman. Pero kung paminsan-minsan, pwede naman siya. Kasi parang paminsan-minsan. Ito kasi, natutuwa ako dito, parang grazing table siya yung mini grazing na andyan yung cracker and then papalaman mo siya. Ayan, di ba? Nag-mix yung salt and sweet because the sweetness came from the fruits, the saltiness came from the cheese and the crackers. Ayan. So, yan yung mga... Kaysa di bola yan, no, Mami Fem? Oo, kasi nga, ngayon, usong-uso, no? But then there are different kinds of cheeses naman na kahit hindi keso di bola, masarap din naman. Ayan. Of course, itong ating chicken tinola bento. Yan. Actually, ikwento na natin yan before, pero nais nating ulitin dahil maraming hindi nakapanood ng episode na yun dahil yun ay incorporated sa ating Nutrition Month. Ngayon po ay talagang makikita natin dito sa ating example ng chicken tinola bento na inihiwalay yung chicken at saka yung sayote, and the sayote was shaped into a star, and then the rice
shape into bowls, no? And then merong nori wrap Yes, on the side of the rice at nilagyan po ng palamuti na gamit ang mga edible slices Yes. from carrots, from fruits, para po magkaroon ng mata, magkaroon ng Yes. ilong, ayan. Mm. So, kung ano yung mga fruits and vegetables na pwede po nating gupitin, pwede Yes. yan, from carrots, no? From carrots, pwede yun. Yung mata, sa nori. Yung nori wrap, mami, bibilugin mo Opo, oo. lang, no? Yung nori wrap, yun yung ginagamit sa sushi. Mm. Nabibili po yan sa supermarket. Madali lang po yan mahanap. Then gugupitin lang po yun yan. Para po, yan po ay nakarap dun sa bola o dun sa rice bowls. Yan. Yes, oo. And then, yun lang. Ganyan lang, no? Ano yan. Then the proper way to wrap the rice bowls is using the cling wrap. Oo. Para mas madali ho siyang mahulma sa kamay. Yung ganon. Yes, Yung oo. kanin, ano? And then, yung soup ay nakahiwalay. Siyempre, di ba, mami? Nakahiwalay yung soup para naman hindi na compromise yung quality ng ating ginawa mga palamuti, no? Oo. Baka magmukhang lugaw yan pagkasama. Oo. Tapos ang gustong-gusto ko pa dito, yung sayote ay hinulma din na parang kasama ng Star. boiled chicken. Yes. Oo. Meron ding mata. Yun, no? So, pagka ganito, talagang maingganyo nga naman kahit nga yung matanda, maiingganyo dyan. Oo, syempre. This is one way on how you can make your chicken tinola in a bento box. Ayan, kung titingnan mo, mami, yung lalagyan niya, wala nga compartments eh. Yes, oo. Pero nagkasya sa isang ganyan. Inayos-ayos lang. Inayos mo lang. Kasi pag-aayos talaga. Yes, oo. Ayan, that's one way. At another, mami, share mo naman. Yan. O ayan, ito naman menudo bento, no? Ang menudo sa lutong Pilipino ay mixture of vegetables and meat yan. Maliliit lang na medyo hiwa, no? Nilalagyan kami, ang pagluto ko niyan, nilalagyan ko ng carrots, nilalagyan ko ng raisin, nilalagyan ko ng, minsan naglalagay pa ako ng beans dyan, no? Tapos ito, minsan ang tawag natin dito sa menudo ay one dish meal. Kasi nandun na yung mga gulay, meron ng karne. At meron na rin siyang sauce, no? Minsan nilalagyan ko rin siya ng liver sauce, no? Yan, gano'n. So, paano na naman natin ilalagay yan? Itong nakita natin sa drawing natin, parang yung kanyang menudo ay parang hinulma ng konti, no? Hinulma ng konti. Kasi minsan meron Mami Fem na bibiling yung parang wrapper na pwedeng diretso kainin para hindi siya kumakalat. Tapos nilagyan siya ng vegetables na lettuce, and of course nakita din ninyo yung inyong carrots naka-cut as flower, at yung kanin ay mukhang bola ng football na nilagyan din ng itim, no? Yung nori sinasabi ni Mami Fem kanina. Minsan nga pinapapak ko yun para may kasamang kanin tsaka masarap ulam. din siyang papakin. Yes, oo. So, it is a manner of preparing the food for your kids para naman sila mainggan yung kumain. And I tell you, pag ganitong pagkakapresent ninyo sa inyong baon para for your kids, uuwi ang inyong lalagyan na malinis at wala nang natitirang ulam. And of course, even the kids, their classmates, will appreciate their baon, and maybe they will ask their parents to do the same. Kaya magiging role model na yung mga mami na nagpre-prepare ng baon ng mga anak na medyo mayroong kasamang artistry. Yan. Yes, mami, ang simpleng menudo ay talaga naman. Alam mo kasi, mami, ang ganda talaga ng disenyo na to. Lalo na sa mga bata, no? Kasi pagka ganyan yung pagkakahulma ng mga rice, yung bang they will just pick it up, Yes. diba? Basta malinis ang kamay. And then they will eat the bowl. Kasi ini-imagine nila, ito, baseball ito. Oo. So, nakakadagdag talaga siya ng appetite. Yan. Oo. Saka yung mga bata, Mami Fem, masasanay kumain ng gulay. Yes, mami, kasi part of the bento, kung mapapansin mo, laging may gulay. May gulay. Diba? Hindi pwedeng walang color.
That's the beauty of the bento. Katulad nitong baked fish bento. Oo, get- Makikita get, nyo, yung fish na fried it, no? And filleted fish ito. Nilagay po dun sa isang portion ng bento box. And then, kung makita mo, ang kasama niya o yung kanyang kapartner sa bento ay ang mga kamatis. Diba? Kamatis, mami. Pwede yung mga cherry tomatoes yung maliliit para mas madaling. And then, doon sa rice, ginawang hugis, car. Kutsi-kutsihan, no? And then, because of the nori, nilagyan ng pinto, windows, and wheels ng car. The same is true dito, no? Na merong broccoli, mami. Yan ang maganda dyan. Ang dami-dami mo makikitang vegetable. May broccoli. Tapos dito naman, yung mga wheels ay yung tomato slices na bilog. So, makita mo yung creativity, mami. Na makita mo dyan na balanse because of the vegetable. So, I hope na yung vegetable ay makain talaga ng bata, no? Pero I think for adults, makakain talaga yan. Ay, masarap yan, Mami Pen. Oo. Tsaka I think ni-steam naman yung dyan. Yung Yes, sasabihin ko na sana, steam yan. Steam, Pero Mami Pen, ako minsan, nagbo-boil ako ng tubig, tapos ilalagay ko yung si broccoli. After mga 5 minutes, hahaunin ko na. Para medyo crunchy-crunchy siya. Luto na yun. Oo, maganda dyan na lagyan lang ng konting, ano ba yung pwede natin ilagay dyan? Maaring, Basta salt and pepper lang. salt and pepper. Kasi, makita mo dyan, mami, mukhang konti lang yung rice na inilagay, talagang pang lang, which is tama din naman. Kaya balancing. Mas marami ang mag-tip lang ako. Mag-tip lang ako, ha. Yung inyong broccoli, kasi minsan makita yung mga siksik yan, ibabad nyo muna sa tubig na may baking soda para lumabas lahat ang dumi doon sa inyong broccoli. And after that, i-wash nyo na ulit. Baking soda. Baking soda, mga 1 tablespoon of baking soda. Tapos yung broccoli na kukuberan lang ng tubig, ilagay doon. That it's done mga at least 5 minutes para at least lumabas kung ano yung mga dumi-dumi, and then hugasan na natin. Pwede mo malaman ano yung mga lumalabas sa dumi-dumi sa inyo? Minsan may mga itim-itim Oo. sa loob. Kasi di ba siksik yan? Kasi di mo nakikita, baka mamaya may uod sa loob, gano'n. So, para at least mailabas yung mga gano'n. Yun, tama nakita ko naman yung tip yun. yun sa... Thank you. Sa YouTube din. Oo. At saka kasi, ang baking soda, according to sa mga napanood ko rin, ay nakakabigay siya ng ng color. Mas lalo na emphasize yung color. Na-emphasize. So, tama yan. Thank you, Mami. Yes. Yan. And of course, itong paborito natin, yung ating egg and hamburger bento. So, nakita Ito niyo po favorite dito. ng mga bata. Ang maganda kasi dito, Mami, yung egg ay nakahiga siya sa cabbage, ay sa lettuce. No? And then, hindi lang basta nilagay dyan yung egg. Nilagyan ng mga bits and pieces of carrot slices into diamond shape. Yes, Hindi pala diamond, triangle shape. Parang triangle, ay isang araw, no? Naging sun. Yeah. No? Nilagyan Ang ng... tawag natin dyan, Mami Fem, ay sunny side up. Kaya... Simpleng sunny side up, para magkaroon siya ng smiley face, nilagyan ng itim-itim na galing sa nori, and then of course, sinasabi mo, minsan hindi carrots yan kasi minsan carrots medyo matigas, although pag carrots medyo manipis. No? Tapos meron siyang dinagdag na mga maaring ito ay apples na ini-slice din. Vienna sausage, Mami. Parang Vienna sausage. Tapos yung sausage na pink o yung pink dyan. No? Kasi nga hamburger, di ba? Egg and hamburger. Pero Mami Fem, pwede rin natin ibigay na tips sa kanila na yung hamburger na paborito ng mga bata ay pwede mo rin dagdagan ng
chinap-chop na puso ng saging or kaya chinap-chop na dahon ng malunggay. I-mix mo dun sa iyong meat, no? Para yung hamburger mo, meron na ring vegetables yun. Tapos Mami, yun, nakita natin, yes. Yes, tama po yun, no? Mm. Actually, kung tayo po ay mag-explore ng ano ba ang ginagamit ng mga gumagawa ng bento, they spend money for the cutters, no? Like, let's say, Yes. just for instance, dito sa drawing natin, star. May mga star. Saan galing yan? Bakit nagiging hugis si star? Meron hong tinatawag na cookie cutters. Yes, oo. Kunyari, correct. yung singkamas, yung apples, pag ini-slice mo yan, tapos ano nyo yung cookie cutter doon ng, kunyari, ang kanyang pong hugis ay star, magiging star. Ang ang gandang Yes, tingnan, no? And then, yung ibang hugis, depende na kung anong gusto niyo. Pero, Yes, oo. this is a good idea. Very very creative. Ayan. Tip 3, isa pang tip, Mami Fem, balik natin ng konti. Kung gagamit sila ng apples, halimbawa tulad yan, apples, para hindi mangingitim ang apples ninyo, ibabad nyo rin siya sa kalamansi. Tapos saka nyo siya tanggalin at ilagay na sa bento box. Para yung apples, hindi mangitim. Isa yan sa sekretong na pansin ko, pag ang aking apples ay drainage ko doon sa kalamansi or lemon, hindi siya nangitim. Hindi. Kasi may Yeah. oxidative process siya. Oo. Mhm. Pag nahanginan, andyan yung oxygen. Yes, oo. Hindi naman sarap kainin pag medyo maitim na. Tsaka hindi siya maganda talaga appealing. Hindi siya appealing. Yes, oo. So yan, no? Okay. Next ay, syempre, mami. Paborito mo rin yan. Mm. 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 Pero bawal na sa akin yan. Oo. Sige Ang nga. ham. Ano ang masasabi mo dyan? Ang rice and ham. Actually, kung medyo bata-bata ka pa, okay lang yung ham paminsan-minsan, Pero at my age, at syempre pag mag-60 and above ka na, huwag na tayo sa processed food. Pero sa mga bata, dahil mga energetic pa yan, mawawala yung makinain din nila. So, pwede sila dun sa rice and ham na ating bento preparation. Ito mong ganda-ganda ng kanyang kanin. Nilagyan siya ng design ni Santa Claus. No? Mga gulay-gulay lang po yan na ginunting-gunting. Gulay-gulay lang pula yan. ay, tsaka yung pula ay pwede din yung kahit yung red bell pepper na manipis lang. And of course, the corn. Naku, napakaganda sa katawan niyang corn na yan. And of course, look at the egg. Buhay na buhay ang itlog niya, no? Diba? Actually, itlog lang yan na pinatayo, na nilagyan ng mata, nilagyan ng ilong at bibig. And of course, yung ham natin, may nakaipit siya na cheese sa loob para medyo masarap-sarap din ang kanyang lasa. Again, wag lang man palagi ang mga processed food. Paminsan-minsan, it's alright. Lalo na sa mga bata, kasi sila naman ay mga active, ma-burn na lahat ng mga kinain nila because of their energy na kailangan ilabas. Pero syempre, tulad natin, Mami Fem, na medyo elderly na, wag na yan. Hanap na tayo ng iba na pwede dyan sa ating rice na partner. Pwede naman, meron naman dyan chicken. No? Oh, yun, chicken. Oo. Chicken ham, yan pwede yan. Turkey, mami. Ay, mahal yun. Fish ham, alam mo ba yon? Yeah. Mga processed fish Yeah. yan. Sige, so yan na yung Yan, ating isang idea Buhay na ngayong buhay, araw ng Pasko. Tingnan mo, mami, para siyang Christmas tree. Para ayaw ko na kainin, Oo, parang okay na yun, ganyan ka lang. Ganun. Ayan, so hanggang maligayang Pasko muli, mga kausapang pantahanan. Yes. Sana nag-enjoy po kayo doon sa ating mga shinare, sa mga shinare namin mga ideas on how we can make your favorite dish turn into something na festive, no? Hindi lang during days. But, of course, every day, kung tayo nagbabako. Yes. Pero mami, yung sa bento box sa Japan, ano yan, pagka, meron sila nung bento box talaga, yung pang meal, kahit sa bahay ka lang, andun yung sana ganun tayo lagi, no? Ayan. So, mga kausapan. Kaya walang mataba sa Japan, Mami Fem. Oo, kasi doon, maraming veggie. Proportion.
Oo, maraming veggies, proportion, and they usually end eating or drinking tea after. Yes. Hot tea. Ayan. O sige, ako Ayan. maligayang Pasko mula sa Japan. Mula Pasko mula sa Sa Pilipinas. usapang pantahanan. Ayan. And sana po sa ating pong, actually mami, ngayon ay araw ng, today is December 23, so 2 days to go. At araw na ng Pasko. So, Yes. ingat po tayo at lagi po nating ingatan yung ating mga diet dahil para hindi tayo magkasakit. How about you, Mami Narlene? Ano ang iyong parting message? Maligayang Pasko at maligong bagong taon po uli sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa amin ni Mami Fem. Alam mo, Mami Fem, natutuwa ang aking puso kasi linggo-linggo nila tayo naririnig at linggo-linggo din tayo nagkikita kahit man lang sa ganitong paraan. And of course, wala naman tayo ibang hangad kundi ang makatulong at ma-share ang mga kunting kaalaman na meron tayo bilang isang home economist. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalin's Project, mga pananahin naman po yun at mga iba-ibang activities sa home economics. So again, Mami Fem, maraming salamat at magkasama tayo linggo-linggo. Yes, Mami. Ako din po ay nagpapasalamat. At syempre, Mami, hindi pa tayo matatapos. Meron pa tayong isa pang episode before the New Year. At pag-uusapan din natin mga healthy tips on how we can move on to year 2024. Ano bang pwede nating mga New Year resolutions pagdating sa health? Kasi alam naman natin na health is wealth, di ba? Kaya abangan nyo po yan sa darating na mga December, kailan ba yung December na yon? Ayan. Katapusan ng December. Ayun, Mami, no? That is December 30. December 30. Katapusan ng December. Katapusan ng December ay meron pa tayong isang episode at yun na nga pag-uusapan natin. Kwentuhan lamang po. Yan. Yes. Naman, pwede nating i-Facebook live yan, Mami. Yes. No? Sana, no? Yes. Kung di tayo busy. Oo, Sige, live, oo. thank you very much. Maligayang Pasko po muli. Ito po si Mami Fem. Ito po si Mami Narlene. Dito lamang sa Ito lang sa Usapan Pantahanan. Pantahanan. Bye! God bless everyone.